Hindi lahat ng mag-asawa ay sinusubok ng kahirapan. Ang iba, sinusubok ng kawalan ng pag-asa para sa pangarap nila. Sa paningin ng lahat, perpekto ang buhay ni na Franco at Irish Villamor. Isang bilyonaryong negosyante at isang asawang handang isuko ang lahat para sa pamilya. Mayaman, makapangyarihan at kilala sa lipunan. Ngunit sa likod ng mamahaling mansyon at marangyang pamumuhay, isang pangarap ang hindi nila makamtan. Ang magkaroon ng sariling anak. Sa bawat taon na lumilipas, mas lalong nararamdaman ni Irish ang bigat ng pagiging kulang. Hindi dahil sinisisi siya ni Franco, kundi dahil siya mismo ang sumusugat sa sariling puso. Hanggang sa isang araw, sa loob ng isang ospital, makikilala niya ang babaeng magbabago sa kanilang buhay. Si Amy, isang mahusay at maunawaing doktor na mag-aalok ng pag-asa. Kapalit ng isang lihim na nakaraan, isang lihim na unti-unting sisira sa tiwala. Isang pabubuntis na magbubunyag ng katotohanan. At isang pag-ibig na susubukin kung hanggang saan ito lalaban. Magandang araw, Angels. Isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay ng kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Sa loob ng engrandeng mansyon ng mga Villamor, isang katahimikan ang namamayani. Isang katahimikang mas mabigat pa sa anumang ingay. Sa gitna ng maluwang na silid, nakaupo si Irish Villamor sa harap ng malaking salamin. Suot niya ang isang simpleng bestida. Ngunit kahit gaano pa kamahal ang tela nito, hindi nito natatakpan ang lungkot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilapag ang pregnancy test sa ibabaw ng mesa. Isa na namang guhit lamang ang makikita. Isa na namang pagkabigo. 4 na taon na silang kasal ni Franco Villamor. 4 na taon ang walang sawang pag-asa, dasal at pagdurusa. Sa bawat umagang nagigising siya, umaasa siyang baka sa araw na yun ay magbabago ang lahat. Ngunit gabi-gabi, pareho pa rin ang kanyang inuuwian. Isang pusong sugatan at tahimik na umiiyak. Tumayo siya at hinaplos ang sariling tiyan. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Bakit ang hirap? Bulong niya. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kwarto. Naroon si Franco. Suot ang formal na kasuotan mula sa trabaho. Gwapo, matatag, at palaging kalmado. Ang lalaking pinili niyang mahalin habang buhay. Love, marahang tawag ni Franco habang papalapit. Napansin nito ang pregnancy test sa mesa at agad na naintindihan ang nangyari kaya hindi na siya nagtanong pa. Umiling si Irish at pilit na ngumiti. Okay lang ako, sabi niya kahit nanginginig ang boses. Sanay na ako, Franco. Lumuhod si Franco sa harapan niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi mo kailangan masanay sa sakit. Hindi mo kasalanan to. Mahinahon itong sabi. Niyakap siya ni Franco ng mahigpit. Ngunit sa kabila ng init ng yakap, ramdam ni Irish ang lamig sa loob ng kanyang puso. Hindi dahil kulang ang pagmamahal ng asawa, kundi dahil may pangarap siyang hindi niya maibigay dito. Naalala niya ang mga salitang madalas marinig sa tuwing may family gathering. Kailan kayo magkakaanak? Sayang, ang yaman at apelyido niyo. Ngumingiti lamang si Irish sa harap nila. Ngunit pagdating sa bahay, nagkukulong siya sa banyo at umiiyak hanggang sa mapagod. Kinabukasan, nagpa siya si Irish na wag nang maghintay pa sa himala. Mag-isa siyang nagtungo sa isang pribadong ospital. Isang desisyong matagal na niyang pinag-iisipan, ngunit paulit-ulit na iniiwasan. Sa loob ng hallway, napahinto siya sa harap ng isang poster. Nakalagay roon ang mga salitang, "Hope comes in many forms." Sa ibaba nito, malinaw na mababasa ang salitang, "Surrogate motherhood."
Napahawak si Irish sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may munting liwanag na muling sumilay sa kanyang puso. Hindi ako susuko. Alam ko na magkakaanak din kami ni Franco. Bulong niya sa sarili. At sa sandaling yon, hindi pa niya alam na ang hakbang na yon ang magdadala sa kanila sa isang kwentong puno ng lihim, sakit at pagsubok. Isang kwentong magpapatunay kung gaano kalalim ang tunay na pagmamahal ng isang asawa. Mabagal ang hakbang ni Irish habang tinatahak ang pasilyo ng pribadong ospital. Kahit moderno at maliwanag ang paligid, ramdam niya ang kaba sa bawat tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may halong pag-asa at takot ang kanyang pagpunta rito. Pag-asang baka may solusyon at takot na baka muling madurog ang kanyang puso. Tumigil siya sa harap ng isang pinto. Nakalagay sa malinaw na letra, Dr. Amy Reyes, Fertility and Reproductive Specialist. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Come in. Malumanay na tinig ang sumagot. Pagpasok niya, bumungad ang isang magandang babae. Nasa huling bahagi ng 30 ang edad. Maayos ang postura, simple, ngunit profesional ang pananamit. At may mga batang puno ng talino at malasakit. Ngumiti ito na makita siya. Good morning, Mrs. Villamor. Ako si Dr. Amy Reyes. Bati nito. Bahagyang nagulat si Irish. Alam niyo po ang apelido ko? Kasama po yun sa record ninyo. Sagot ni Amy, ngunit may kakaibang pag-aatubili sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Irish. Matapos ang ilang tanong at pagsusuri sa mga dokumentong dala ni Irish, naging seryoso ang tono ng pag-uusap. Maingat na ipinaliwanag ni Amy ang kondisyon ng kanyang katawan. Ang manipis na lining ng matres, ang paulit-ulit na failed implantation, at ang maliit na tsansang magbuntis pa siya. Tahimik na nakinig si Irish, pilit na pinipigil ang mga luha. Mayroon pa po bang ibang paraan, Dok? Halos pabulong niyang tanong. Sandaling tumahimik si Amy bago tumango. Meron po, isa pong opsyon ng surrogate motherhood. Nananglaw ang mga mata ni Irish. Ibig sabihin, ibang babae ang magdadala ng anak namin ng asawa ko? Yes, pero ang bata ay biologically sa inyo pa rin. Kayo pa rin ang magiging tunay na magulang. Sagot ni Amy. Sa unang pagkakataon, muling tumibok ang puso ni Irish sa pag-asa. May kaba, oo, but it was hope. Paano po yun? Legal po ba, Dok? Seryoso niyang tanong. Ipaniliwanag ni Amy ang buong proseso. Medical screening, legal agreements, emotional preparation. Habang nagsasalita ito, hindi mapigilan ni Irish ang bahagyang pagngiti. Sa wakas, may liwanag sa dulo ng madilim na daan. Ngunit sa sandaling binanggit ni Irish ang pangalan ng kanyang asawa, biglang natigilan si Amy. Franco Villamor. Maingat na bigkas ni Irish. Isang saglit, isang napakaiksing sandali. Ngunit sapat upang mapansin ng isang mas mapanuring mata ang pagbabago sa mukha ni Amy. Bahagyang nanigas ang kanyang balikat at mabilis niyang ibinaba ang tingin sa hawak na folder. Yes. Kailan niyo po siya dadalhin dito para makausap ko rin? Pilit nitong sabi. Hindi alam ni Irish na sa sandaling yon, isang nakaraan ang biglang nabuhay sa isipan ni Amy. Isang lalaking minsang minahal, minsang pinangarap makasama habang buhay, at ngayoy asawa na ng ibang babae. Babalik po kami. Gusto kong pag-usapan muna namin to ng asawa ko, Dok. Masayang sagot ni Irish. Ngumiti si Amy. Ngunit sa likod ng ngiting yon ay may lihim na bumibigat sa kanyang puso. Sapagkat hindi niya inaasahan, sa gitna ng kanyang propesyon bilang doktor, haharapin niya ang lalaking minsang sumira at nag-iwan ng marka sa kanyang puso. Tahimik ang loob ng sasakyan habang papunta sina Franco at Irish sa ospital. Hawak ni Irish ang kamay ng asawa. Baka sa mukha ang pag-asang
matagal na niyang ipinagdarasal. Si Franco naman ay nakatingin lamang sa bintana. Tila may malalim na iniisip. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang puso niya nang banggitin ni Irish ang pangalan ng doktor na makakausap nila. Si Doktora Amy Reyes. Parang may humahaplos sa isang sugat na matagal na niyang itinago. Pagdating nila sa ospital, magkahawa kamay silang pumasok sa klinik. Masaya si Irish, ngunit si Franco, kahit pilit ang ngiti, ay may kaba sa bawat hakbang. Nang bumukas ang pinto ng consultation room, sabay na tumigil ang mundo para sa dalawang taong hindi inaasahang muling magtatagpo. Nagkatinginan sina Franco at Amy. Sapat upang bumalik ang lahat, ang mga pangarap, pangako at bigla ang paghihiwalay na hindi kailanman napag-usapan ng buo. Franco? Bahagyang napabulala si Amy. Agad ding kinagat ang labi. Parang pinagsisisihan ang pagbanggit sa pangalan nito. Dok Amy. Pilit na maayos na sabi ni Franco. Ngunit baka sa boses niya ang gulat. Walang napansin si Irish. Masaya niyang kinamayan ng doktor. Salamat sa oras ninyo, Dok. Siya ang asawa ko, si Franco Villamor. Tumango si Amy at pilit nang ngumiti. Nice to meet you, Mr. Villamor. Ngunit sa likod ng profesional na kilos, parehong ramdam ni na Franco at Amy ang tensyon ng nakaraan. Isang lihim na hindi dapat mabunyag. Habang ipinaliliwanag ni Amy ang proseso ng surrogate motherhood, tahimik lamang si Franco. Ang bawat salitang binibigkas nito ay parang matulis na bagay na unti-unting sumusugat sa kanyang konsensya. Siya ang dahilan kung bakit nasaktan si Amy noon. At ngayon, nasa harap niya ito, bilang doktor ng kanyang asawa. May mahahanap ba agad kaming surrogate? Tanong ni Irish, puno ng pag-asa. Sandaling nag-atubili si Amy bago sumagot. Hindi agad-agad, ma'am. Kailangan ng tamang screening, physical, emotional at psychological. Tumango si Irish, ngunit napansin ni Franco ang kakaibang tingin ni Amy. Isang tinging puno ng pag-aalinlangan na tila may gustong sabihin, ngunit pinipigilan. Matapos ang konsultasyon, lumabas si Irish upang mag-asikaso ng papeles. Naiwan sina Franco at Amy sa loob ng silid. Tumahimik ang paligid ng sandaling yon. Hindi ko inaasahan na ikaw palang asawa niya. Mahina, ngunit matigas na sabi ni Amy. Hindi rin kita inaasahang makikita dito. Doktor ka na pala. Sagot ni Franco. Matagal na. Sagot ni Amy. Samantalang ikaw, may asawa na. May bahid ng pait ang bawat salita. Hindi ko sinasadya. Simulang sabi ni Franco, ngunit itinaas ni Amy ang kamay. Huwag na, tapos na yon. Ngunit pareho nilang alam, hindi pa talaga tapos ang nakaraan nila. Bumalik si Irish, masigla ang muka. Dok, handa namin gawin ang lahat para magkaanak ng asawa ko. Ngumiti si Amy, ngunit sa loob-loob niya, may isang desisyong unti-unting nabubuo. Isang lihim na magpapabago sa buhay nilang tatlo. Dahil sa sandaling yon, naisip niya, kung walang ibang magdadala ng anak nila, kaya kong gawin yon. At hindi niya alam kung ang desisyong yon ay para tumulong o para harapin ang isang nakaraang hindi pa rin niya kayang kalimutan. Ilang araw matapos ang konsultasyon, hindi mapakali si Dr. Amy Reyes. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang mukha ni Franco. Ang lalaking minsang pinili niyang mahalin ng buong buo at minsang iniwan siyang wasak. Sa kabila ng mga taon na lumipas, hindi pala sapat ang oras upang burahin ang alaala. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo siya sa harap ng medical files ni na Franco at Irish. Bilang doktor, malinaw sa kanya ang katotohanan. Mahihirapan silang makahanap ng surrogate na agad papasa sa mahigpit na proseso. Bilang babae, alam niyang kaya niyang gawin ang hinihiling ng pagkakataon. Ngunit bilang dating kasintahan ni Franco, alam niyang mapanganib ang desisyong iyon. Tinawagan niya ang mag-asawa.
at inanyayahang bumalik para sa isang mahalagang pag-uusap. Pagdating ni na Franco at Irish, halata ang kaba ni Franco. Parang may masamang kutob na hindi niya maipaliwanag. Si Irish naman ay puno ng pag-asa. May gusto akong imungkahi. Diretsahang sabi ni Ami matapos ang ilang paliwanag. Napatingin si Irish sa kanya. Ano po yun, Dok? Huminga ng malalim si Ami. Ako, handa akong maging surrogate mother. Seryosong saad ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Irish. Kayo, Dok? Seryoso po? Halos hindi makapaniwala. Agad na tumayo si Franco. Hindi pwede. Hindi maaari. Mariin niyang sabi. Nagulat si Irish sa reaksyon ng asawa. Franco? Ngunit hindi makatingin si Franco kay Ami. Bumalik sa kanya ang alaala ng gabing iniwan niya ito. Ang gabing pinili niyang wasakin ang sariling puso para sa kapakanan ng iba. Noon, wala pa siyang apelidong kinatatakutan at iginagalang. Isa lamang siyang simpleng lalaki. May pangarap, ngunit walang yaman. Si Ami ang kanyang sandigan. Ang babaeng naniwala sa kanya kahit wala pa siyang maipagmamalaki. Magkasama nilang pinangarap ang hinaharap. Siya sa negosyo at si Ami sa medisina. Hanggang sa dumating ang gabing yon. Nasa sala siya ng bahay ni na Ami. Nakaupo sa harap ng ama nito. Isang lalaking seryoso, matalim ang tingin at malinaw ang paninindigan. Tahimik na nakikinig si Franco habang unti-unting winawasak ng mga salita nito ang kanyang pagkatao. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pangarap namin para sa anak namin? Malamig na tanong ng ama ni Ami. Mag-aaral siya abroad, magiging isang respetadong doktor. Hindi siya pwedeng masangkot sa isang lalaking walang kasiguruhan ng kinabukasan. Sir, mahal ko po si Ami at gagawin ko po ang lahat para mapaligaya ang anak ninyo. Buong tapang na sagot ni Franco. Hindi sapat ang pagmamahal. Mahirap ka lang, Franco. Wala kang maibibigay sa kanya, kundi pangako lamang. Putol ng matanda. Parang binuhusan ng malabig na tubig si Franco. Ramdam niya ang bigat ng katotohanan iyon na sa mata ng ama ni Ami, isa lamang siyang balakid sa kinabukasan ng babae. Kung mahal mo talaga ang anak ko, mariing sabi ng Don. Iiwan mo siya. Huwag mo siyang hadlangan sa pangarap niya at hindi ikaw ang nababagay para sa anak ko, Franco. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Franco. Alam niyang mahal niya si Ami. Pero tama ang ama nito na wala siyang kakayahan na ibigay para sa dalaga ang pangarap nitong maging doktor. Naghihintay si Ami sa maliit na restaurant kung saan madalas silang magkita. Bitbit niya ang ngiting puno ng pag-asa. Hindi niya alam na yun na pala ang huling pagkakataong makikita niya ang lalaking minahal niya ng buong buo. Dumating si Franco na may mabigat na mga mata na tila kalungkutan. Ami. Malamig na panimula ni Franco. Hindi siya makatingin sa mga mata ng dalaga. Kailangan na nating maghiwalay. Parang huminto ang mundo ni Ami. Ano? Bakit? Nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim si Franco. Pinilit niyang patigasin ang boses. Pilitin ang sariling magsinungaling. Hindi na kita mahal. May iba na akong gusto. Diretsahang sabi niya. Tumulo ang luha ni Ami. Ngunit mas masakit ang bawat salitang naririnig niya. Hindi ka ganyan, Franco. Alam kong may dahilan. Wala. Ayoko nang ipagpatuloy ang relasyon natin. Putol ni Franco. Mahal kita, Franco. Huwag mo naman gawin sa akin to. Umiiyak na saad ni Ami. Di ako nararapat sa iyo, Ami. Wala akong maipagmamalaki kumpara sa yaman ng pamilya mo. Wala akong pakialam, Franco. Dahil tanggap kita kung ano ka pa. Putol ng dalaga sa sinasabi ng nobyo. Buo ng desisyon ko. Makikipaghiwalay na ako sa iyo. I'm sorry, Ami. Pilit pinatatag ni Franco ang boses
bago tumayo at iniwan si Ami sa gitna ng restaurant, luhaan at puno ng galit. Hindi alam ng dalaga na sa bawat hakbang palayo ni Franco ay may kasamang pagdurog sa sarili nitong puso. Umuwi si Ami na puno ng puot at sakit. Nang kausapin siya ng ama kinabukasan, hindi na siya tumutol. Tinanggap niya ang alok nitong mag-aral abroad bilang pagtupad sa pangarap ng pamilya at bilang pagtakas sa alaala ni Franco. Magiging doktor ka at makakalimutan mong lalaking walang maibibigay sa'yo. At ginawa nga ni Ami. Pinagbuti niya ang pag-aaral, itinayo ang sarili at tinupad ang lahat ng inaasahan sa kanya. Ang galit ang naging lakas niya, ang sakit ang naging inspirasyon niya. Ngunit hindi niya alam, ni minsan, na ang lalaking iniwan siya ay ginawa yun dahil sa pagmamahal sa kanya. Bumalik si Franco sa kasalukuyan nang marinig ang boses ng asawa sa tabi niya. "Franco, okay ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Irish sa biglang nanahimik na asawa. Marahang nagsalita si Ami, tinataga ng sarili. "Alam kong hindi ito madali, pero medical speaking, qualified ako. Wala akong bisyo. Mentally prepared at naiintindihan ko ang responsibilidad." Tama na, Ami. May ibang paraan pa. Seryoso na sabi ni Franco. Ngunit umiiyak si Irish. "Franco, ito nang hinihintay natin. Bakit parang ayaw mo, love? Ito nang matagal natin na pangarap, ang magkaroon tayo ng anak." Hindi alam ni Franco ng sandaling yon kung ano ang gagawin. Ang tanggihan ng alok ni Ami na magdala ng anak nilang mag-asawa o ibigay ang matagal na pangarap nilang mag-asawa na magkaroon ng anak. Pero sa uli, hindi niya kayang biguin ang asawa. Ito na ang kasalukuyan niya at mahal na mahal niya si Irish. Kaya handa siyang gawin ang lahat para sa kanyang asawa. Kahit pa nalilito siya sa pagpayag ni Ami na maging surrogate mother. Tahimik ang opisina ng ospital nang pumasok si Irish. Hawak ang ilang dokumento at excited na naghihintay sa desisyong magpapabago sa kanilang buhay. Sa tabi niya, nakatayo si Franco. Tahimik at may halong kaba sa bawat hakbang. Hindi niya maalis sa isip ang bigat ng pangako at ang kabigatan ng responsibilidad na kanilang haharapin. "Handa na kami, Doc." Mahinang sabi ni Irish. Ngumiti siya kay Ami, puno ng tiwala at pag-asa. Ngunit walang kaalam-alam sa lihim na bumabalot sa silid. "Magandang desisyon. Simulan na natin ang proseso." Sagot niya, propesyonal, ngunit may bahid ng kaba sa kanyang tinig. Bago magsimula, lumapit si Franco sa tabi ni Ami. Tahimik siyang tumingin sa mata ng babae. Hindi ko alam kung anong plano mo, Ami, pero pumayag ako para sa asawa ko. Mahina, ngunit tapat niyang sabi. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil mahal ko si Irish at mahal ko rin ang anak na magiging sa amin. Napatingin si Ami sa kanya. Napansin niya ang lalim ng pagmamahal ni Franco sa asawa. Nakadama man ng sakit pero wala na siyang nagawa kundi ang tumungo na lamang kahit sa sarili niya. Hindi niya alam kung bakit pumayag siyang magkaroon ng koneksyon pa kay Franco. Ipinasa ni Ami ang mga dokumento sa harap ni Irish. "Ito ang kontrata. Kailangan pirmahan bago simulan ng medical procedure." Paliwanag niya. Matapos mapirmahan ang kontrata, ipinaliwanag ni Ami ang mga hakbang. Ang mga blood test, hormonal treatments at scheduling para sa embryo transfer. Masusing ipinaliwanag ang bawat detalye. At habang nagsasalita siya, nakatingin si Irish sa asawa, puno ng pag-asa at tiwala. "Handa na kami, Doc, at maraming salamat dahil pumayag kang maging surrogate mother namin." Masayang saad ni Irish. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula ang medical preparation. Ang bawat injection at pagsusuri ay may halong kaba at excitement. Hindi nakalantad ang lihim ni na Franco at Ami. Ngunit sa bawat titig at bawat ngiti na ipinapadala nila sa isa't isa, unti-unti itong bumabalot sa paligid nila. Hindi alam ni Irish ang lahat ng ito. Para sa kanya,
Ang lahat ay simpleng hakbang patungo sa pangarap nilang pamilya. Maaga pa lang nang pumasok sina Irish at Franco sa ospital. Hawak ni Irish ang kamay ng asawa. Puno ng pag-asa, ngunit halatang may kaunting kaba. Para sa kanya, ito na ang unang hakbang sa matagal na nilang pangarap, ang makabuo ng sariling pamilya. Ngunit kahit gaano siya kasaya, hindi niya maaalis sa isipan ang bigat ng responsibilidad at ang takot na baka hindi ito magtagumpay. Relax ka lang, Miss Villamor. Malumanay na sabi ni Dr. Ami habang inihahanda ang mga kagamitan para sa unang treatment. Ito ay routine procedure at susubukan natin ang best chance para sa successful implantation. Tahimik si Irish habang iniintindi ang bawat paliwanag. Ramdam niya ang tensyon sa paligid. Si Franco naman ay tahimik sa tabi ng asawa. Hawak ang kamay nito ng mahigpit. Ramdam niya ang kaba ni Irish at sa bawat titig ni Ami sa kanila, hindi niya maiwasang maalala ang mga sandali noon. Ang galit at sakit ng isang babae na iniwan niya dahil sa isang maliwanag na dahilan. Ngunit sa paningin ni Ami noon, kasinungalingan yon. Handa na po. Mahinang sabi ni Ami. At dahan-dahang inihanda ang mga injections at procedures. Habang isinasagawa ang unang bahagi ng treatment, hindi maiwasan ni Franco na humarap kay Ami. Si Irish sa kabilang banda ay hindi nakapansin sa tensyon na iyon. Sa bawat hakbang ng procedure, hawak niya ang kamay ni Franco ng mahigpit. Nagdarasal sa katahimikan. Sana maging maayos ang lahat. Bulong niya, hindi alam ang malalim na emosyon sa pagitan ng dalawang nakaharap sa kanya. Sa pagtatapos ng session, naglabas si Ami ng malumani ng ngiti. Good job, Irish. Ang katawan mo ay positibong tumutugon. Sabi niya kay Irish. Maraming salamat, Doc. Mahinag saad ni Franco na tinanguan lamang ni Ami. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa ospital, nagpa siya si Franco na lumabas upang magpahinga. Kahit sandali lamang, nais niyang linisin ang isip at harapin ang bigat ng sitwasyon. Sa isang sikat na resto bar sa lungsod, naghintay siya sa tabi ng isang mesa kung saan nakaupo ang matagal niyang kaibigan. Si Carlo, isang lalaki na kilala sa pagiging mabait at matapat na kaibigan. Franco, halika, inom tayo. Masiglang bati ni Carlo, sabay abot sa kanya ng baso ng beer. Umupo si Franco, tahimik na ngumiti. Salamat, Carlo, kailangan ko lang nakausap. Napansin ni Carlo ang bigat sa mata ng kaibigan. Ano bang problema? Mukhang may bumabagabag sa iyo ah. Huminga si Franco at tumango. Pare, hindi ko inaasahan na magkikita ulit kami na babaeng nasaktan ko noon. Si Ami pare, nagkita kami ulit at isa na siyang doktor ngayon. Si Ami, ang dating kasintahan mo? Tumango si Franco. Oo, at siyang magiging surrogate mother ng anak namin ni Irish. Nalaki ang mata ni Carlo. Ano? Ang dating girlfriend mo? Ngayon, magiging surrogate ng asawa mo? Franco, alam mo bang ginagawa mo? Alam ko, Carlo, pero wala akong magawa dahil ayaw kong mabigo na ulit ang asawa ko. Saka, hindi ko naman iniwan si Ami noon dahil ayaw ko sa kanya. Iniwan ko siya noon dahil may pangarap ang pamilya niya para sa kanya. Mag-aral abroad, maging isang magaling na doktor. Pinili ko ang tama noon kahit masakit. Pero ngayon, wala akong nagawa kundi payagan siyang tumulong sa amin. Napatingin si Carlo na tila naguguluhan pa din. Pero Franco, hindi alam ni Irish ang nakaraan ninyo ni Ami. Kung malalaman niya, baka maapektuhan ang tiwala niya sa iyo at sa buong proseso ng plano niyo. Alam ko pare, kaya ang kailangan kong maging maingat eh. Hindi ko kayang masirang tiwala ni Irish. At higit sa lahat, bahal ko siya at gusto ko maging maayos ang lahat para sa pamilya namin. Huminga si Carlo at tinapik ang balikat ng kaibigan. Makinig ka sa akin, Franco. Pag-isipan mo ng mabuti ang bawat hakbang. Ang desisyon mo ngayon ay may epekto, hindi lamang sa iyo at kay Irish, kundi pati kay Ami. Huwag ka magpadalos-dalos, pre. Tumango si Franco. Ramdam ang bigat ng katotohanan. Alam niyang tama si Carlo.
Ang lahat ng aksyon at salita ngayon ay maingat na dapat. Hindi lamang siya ang may puso sa kwentong ito. May mga damdamin sa nakaraan na muling bumabalik. At may isa pang puso na nakataya, ang puso ni Irish. Salamat Carlo, kailangan ko lang marinig ang totoo. Hindi madali, pero handa akong harapin ito. Para kay Irish at para sa anak namin na darating. Sa gabi ng resto bar, habang iniinom nila ang malamig na beer at nagkukwentuhan, alam ni Franco na hindi niya maaaring pabayaan ang damdaming iyon na magulo. Kailangan maging matatag para sa asawa, sa anak at sa sarili niyang konsensya. Ilang linggo matapos ang unang treatment, dahan-dahan nagsimulang makita ni Ami ang epekto ng kanyang pagsasakripisyo bilang surrogate. Ang resulta ng test ay positibo. Ang embryo ay matagumpay na na-implant. Ramdam niya ang halo ng kagalakan at kaba ng sandaling yun. Sa opisina ng ospital, nakatingin si Irish kay Ami. Dok, habang buntis ka, baka pwede ka munang manatili sa mansyon namin. Mahinang mungkahi niya, may halong kaba at pag-asa. Gusto ko lang na madamayan kita at syempre, mabantayan ka rin namin habang nagdadala ka ng anak namin. Napatingin si Ami sa kanya. Sigurado ba kayo? Alam niyo, medyo komplikado ang buong arrangement na ito. Tumango si Irish. Oo, Dok. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat. At gusto kong damayan ka, Dok. Hindi lang para sa bata, kundi para rin sa'yo. Tahimik si Franco sa gilid. Hindi niya maiwasang maramdaman ng tensyon. Paano ba niya lalo pakikisamahan si Ami gayong magkakasama sila sa iisang bubong? Nahihirapan siya sa sitwasyon, lalo na at walang alam ang asawa niya sa nakaraan nila ni Ami. Kung yan ang gusto mo, Irish, pwede naman. Pero payag ba ang mister mo? Tanong ni Ami na tumingin kay Franco. Kung anong gusto ng asawa ko ay papayag ako. Mahinang saad niya na umiwas ng tingin kay Ami. Kung ganon, ay pumapayag din ako. Sagot ni Ami, propesyonal, ngunit may halong kirot. Ramdam niya na ang damdamin ni Franco sa asawa sa bawat salita nito. Pagdating ni Ami sa mansyon, agad siyang tinanggap ni Irish. Pinakita niya ang mga kwarto at tiniyak ang komportabling pamamalagi ng babae. Sa bawat sandaling magkasama sila, naramdaman ni Irish ang unti-unting paglaki ng attachment nila ni Ami. Hindi lamang para sa bata, kundi para rin kay Ami. Nakaramdam siya ng pagmamalasakit, ng isang damdamin na mas malalim kesa sa simpleng pasasalamat. Hindi mahirap pakisamahan si Ami dahil ramdam mo sa kanya ang kabaitan ng babae. Tahimik ang hapon sa loob ng kanilang sala sa mansyon. Nakaupo si Irish sa tabi ni Franco. Hawak ang kanyang kamay habang abala sa pag-uusap ng mga plano para sa kanilang magiging anak. Ang bawat salita ay puno ng kagalakan at pag-asa. Mga pangarap na matagal na nilang pinangarap, ngunit ngayon ay unti-unti na nagkakaroon ng hugis. Alam mo, love, iniisip ko na kung lalaki ang baby. Gusto ko ipangalan siyang Gabriel. Malakas pero may puso. At kung babae, gusto ko siyang maging Isabela. Parang prinsesa na may tapang at malasakit. Masaya na saad ni Irish sa kanyang asawa. Ngumiti si Franco. Nakangiti lang, ngunit ramdam ang lalim ng damdamin sa kanyang mga mata. Hindi niya masabi ang lahat ng nararamdaman. Ang saya, ang pagmamahal, at ang tahimik na pasasalamat sa asawa na patuloy na nagdadala ng kanilang pangarap. Sa bawat ngiti ni Irish, sa bawat sparkle sa mga mata nito, habang iniisip ang magiging anak, naramdaman ni Franco ang kakaibang init sa puso niya. Isang magandang pangalan nga yan, love. Mahinang sabi ni Franco, pilit pinipigil ang emosyon. Pero mas mahalaga, masaya tayo, di ba? Tumango si Irish at halata sa kanyang muka ang labis na kasiyahan. Oo, Franco, napakasaya ko ngayon at iniisip ko rin kung paano natin naayusin ang kwarto ng baby. Gusto kong kulay, pastel para sa babae at blue at white naman kung lalaki. At syempre, gusto kong punuin ng mga laruan at libro para habang lumalaki, may natututunan na agad. Napangiti si Franco
Hindi lamang sa mga plano, kundi sa paraan ng pag-iisip ng asawa. Puno ng pag-ibig, pag-aalaga at pagkalinga. Nakita niya kung paano nagliliwanag ang mukha ni Irish sa simpleng pag-uusap at sa kanyang tahimik na pagmamasid. Ramdam niya ang tagumpay ng kanilang pinaghirapan. Isang pamilya na unti-unting nabubuo. Hindi ko akalain na ganito kasaya pala ang maging isang ina, Franco. Sobrang saya. Patuloy ni Irish, halos tumatawa sa excitement. Hindi na ako makapaghintay. Imagine, ang unang hakbang ng baby, ang unang salita, ang unang ngiti. Gusto ko mapanood lahat yun. Tumango si Franco, hinahaplos ang kamay ng asawa. Ako rin, Irish. Masaya ako na makita kang ganito kaligaya. At magiging magandang lahat. Pangako ko, love. Thank you, Franco. Mahal na mahal kita. Mas mahal kita, love. At lahat ay gagawin ko para sa'yo. Sa sandaling yun, nagkatinginan sila. Ang ngiti ni Irish ay puno ng pag-asa. At ang ngiti ni Franco ay puno ng pagmamahal. Sa loob ng mansyon, unti-unting nagbabago ang araw ni Irish. Hindi lamang siya asawa ni Franco, kundi nagiging tagapag-alaga at kaibigan din niya si Amy. Habang nagkakape sa sala, lumapit si Irish kay Amy. Doc, gusto ko lang malaman kung okay ka lang ba. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Nakangiting saad niya sa dalaga. Napangiti si Amy at bahagyang nahihiya. Salamat, Irish. Okay naman ako. Medyo nakaka-stress lang sa umpisa, pero kaya ko to. Makailang buwan na mula na magsimula ang surrogate pregnancy at dumating ang araw ng regular check-up ni Amy. Ngunit sa pagkakataong ito, sa ibang espesyalistang doktor para sa pangalawang opinyon. Kasama niya sina Irish at Franco. Parehong may halong kaba at pag-asa habang naglalakad sa ospital. Pagpasok sa silid ng pagsusuri, sinalubong sila ng doktor ng may ngiti. Magandang balita, Amy. Ang bata ay maayos ang kalagayan. Lahat ng readings ay normal at walang anumang komplikasyon. Anunsyo ng doktor. Napasinghap si Irish. Ramdam ang ginhawa sa puso niya. Salamat po, Dok. Ang saya ko pong marinig yun. Sabi niya, hawak ang kamay ni Franco. Tumango si Franco. Tahimik, ngunit may halong emosyon. Sa bawat ngiti ni Irish at sa mga salitang puno ng pag-asa, ramdam niya ang saya na matagal niyang hinintay. Isang simpleng tagumpay para sa batang dinadala ni Amy. Pagkatapos ng check-up, nagpa siya silang mag-enjoy sa isang simpleng pagkain sa labas. Pumili sila ng maliit na restaurant sa lungsod, kung saan maaliwalas ang paligid at masarap ang pagkain. Habang nag-uusap, ramdam ni Irish ang kasiyahan at excitement. Isang normal na karanasan ng mag-asawa. Ngunit ngayon ay may dagdag na espesyal na dahilan. Hindi ko na ma-imagine kung gaano kami kasaya kapag lumabas ng baby. Sabay ngiti ni Irish. Ngumiti si Franco, tahimik na nagmamasid sa asawa. Masaya siya sa simpleng kasiyahan ni Irish at sa bawat titig sa kanya, ramdam niya ang pagmamahal at dedikasyon. Bagamat may tensyon sa nakaraan nila ni Amy, sa mga sandaling yun ay ang lahat ay nakatuon sa kanilang kabutihan ng bata at sa kasalukuyang pamilya na kanilang binubuo. Pagkatapos kumain, nagpa siya silang mamili ng mga pagkain na makakatulong sa pagbubuntis ni Amy. Pinili nila ang mga fresh fruits, gulay, whole grains at iba pang healthy options. Habang pumipili, ramdam ni Franco ang natural na koneksyon ni Irish at Amy. Ang pagmamalasakit at pag-aalaga ng asawa sa babae. Masaya ako na nakikita kita na ganito, Doc. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero ramdam ko na parang parte na rin ako ng pagbubuntis mo. Sabi ni Irish sa kanya habang naglalagay ng prutas sa basket. Napangiti si Amy, bahagyang nahihiya, ngunit natutuwa sa mga salita ni Irish. Ramdam niya ang warm at genuine care ni Irish sa kanya. Bumalik sila sa mansyon na bitbit ang mga kasiyahan sa kanilang puso. Sa loob ng mansyon, ramdam ni Franco ang bigat ng damdamin habang pinagmamasdan ng masayang samahan ni na Irish at Amy.
Ang bawat tawa, bawat pag-aalaga ay parang pako sa puso niya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa asawa ang nakaraan niya kay Ami. At bawat sandali ay nagpapahirap sa kanya ng labis. Pagkatapos ng hapunan, nagpa siya siyang lumabas sandali upang magpahinga sa sarili. Dumating siya sa isang maliit na resto bar sa lungsod. Kumuha ng baso ng whiskey at unti-unting nagpakalasing. Sa bawat lagok, bumabalik sa isip niya ang alaala ng nakaraan. Ang sakit na iniwan niya kay Ami, ang galit ng dalaga sa kanya, at ang mga desisyon noon na ginawa para sa kabutihan ni Ami. Ngunit naging dahilan ng puot at pagkasugat nito. Paano ko sasabihin kay Irish? Paano ko maipapaliwanag? Bulong ni Franco sa sarili habang umiinom ng alak. Ang gabi ay naging mahabang panahon ng pag-iisip at pagsisisi. Pagbalik niya sa mansyon, hindi inaasahan na makikita niya si Ami sa kusina. Abala sa paghahanda ng merienda para sa kanyang pagbubuntis. Napatingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon sa maraming buwan, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan na kailangang lumabas. Ami. Mahina niyang simula. Napalingon si Ami, may halong pagkabigla. Lasing ka ba, Franco? Halata sa tono niya ang kakaibang damdamin. Tumigil si Franco, huminga ng malalim. Kailangan nating pag-usapan to, ang nakaraan natin. Sagot niya, may kaba sa boses. Napatingin si Ami, may galit at luha sa mga mata. Nakaraan? Akala ko tapos na. Iniwan mo ko noon, Franco. Hindi mo alam kung gaano kasakit yun sa akin. Tumigil si Franco. Ramdam ang bigat ng mga salitang yon. Alam ko, Ami, at hindi ko rin makakalimutan. Iniwan kita noon, hindi dahil ayaw ko sa'yo, kundi dahil mahal kita. Ang desisyon ko noon ay para sa pangarap mo, para sa pamilya mo, para mas maging maayos ang buhay mo. Napatingin si Ami, halatang naguguluhan sa narinig. Pangarap ko? Nakipaghiwalay ka para sa pangarap ko? Anong klaseng paliwanag yan, Franco? Kung talagang mahal mo ako noon, dapat ikaw mismo ang susuporta sa pangarap ko, di ba? Pero anong ginawa mo? Iniwan mo akong mag-isa at nagdurusa. Naiiyak na saad ni Ami. Tumango si Franco, may luha sa mata. Alam kong mali ako noon, pero ginawa ko yun para sa pag-ibig sa iyo, Ami. Hindi ko gusto na masaktan ka. Ngunit yun ang pinakamabuting paraan noon. At kahit masakit, hindi ko pinagsisisihan ang pagmamahal ko sa iyo. Pero iniwan mo ko na walang maayos na paliwanag, Franco. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko para lang makarecover ako sa lahat ng sakit dahil minahal kita ng sobra. At ikaw ang binuo kong mundo noon. Pero anong ipinalit mo sa akin? Winasak mo ko, pati ang pangarap ko na magkaroon ng pamilya kasama ka. Umiiyak na saad ni Ami. Please, huwag kang umiyak, Ami. Alam mo naman na ayaw ko nakikita na umiiyak ka, di ba? Saad ni Franco sa dating nobya, bago ito nilapitan at pinahid ang luha sa mga mata. Patawarin mo ako, Ami, sa lahat ng sakit na nagawa ko sa iyo. Ang papa mo, siyang kumausap sa akin para layuan ka, para sa pangarap mo. Alam kong hindi ko maibibigay sa iyo noon. Hindi na din napigilan ni Franco ang umiyak ng sandaling yon. Ramdam niya ang sakit sa mga mata ni Ami at pinakaayaw niya itong nakikitang umiiyak. Si Papa? Bakit hindi mo sinabi sa akin, Franco? Sana nagawan ko ng paraan na hindi niya tayo mahadlangan. Sana nailaban kita sa kanya. Puno ng pait ng wika ni Ami. I'm sorry. Ginawa ko yun dahil mahal kita. At sa pagmamahal ko sa iyo, Franco, kahit galit ako sa iyo, nagawa ko maging surrogate mother para kahit doon man lang, maging bahagi pa din ako ng buhay mo. Para maranasan kong maging ina, kahit alam kong hindi siya magiging akin sa huli. Niyakap ng mahigpit ni Franco si Ami. Kung ibabalik man ang nakaraan, pipiliin pa din niya na maging bahagi ito ng buhay niya. Dahil napakabuti ng puso ni Ami. At masaya siya dahil hindi man sila sa huli, ay habang buhay itong hindi mawawala sa puso niya. Bahagyang huminga si Ami. Ramdam ang unti-unting paghilom ng kanyang puso.
Ang galit ay tila nawala na at ang paliwanag ni Franco ay nagbukas ng puwang sa sugat na matagal nang nasa puso niya. Napakaswerte ni Irish dahil ikaw ang naging asawa niya, Franco. Lahat ng pangarap ko ay nakuha niya. At kahit masakit ngayon, ay naiintindihan ko ng lahat. At tanggap ko na, lalo at alam kong sa mabuti kang tao na punta. May ngiti sa labi na wika ni Ami. Hangad ko na makatagpo ka ng lalaking magmamahal ng tapat sa iyo, Ami. Napakabuti ng puso mo at hindi kita makakalimutan. Pero Franco, paano si Irish? Paano natin ipapaliwanag sa kanyang totoo ang nakaraan natin? Tahimik ang kusina, ngunit ang katahimikang iyon ay biglang nabasag nang marinig ang mahinang tinig ni Irish mula sa likuran. Franco, Doc Ami, anong pinag-uusapan ninyo? Anong nakaraan ang sinasabi ninyo? Sabay na patingin sina Franco at Ami nang marinig nila ang tinig ni Irish sa kanilang likuran. Nalamig ang katawan ni Franco. Lumingon siya at nakita ang asawa. Nakatayo sa may pinto. Hawak ang baso, ngunit nanginginig ang kamay. Kita sa mga mata ni Irish ang pagtataka at sakit. Nahuli niya ang dalawa sa gitna ng seryosong pag-uusap. Ramdam niya ang bigat ng emosyon sa pagitan nila. Irish? Nauutal na sambit ni Ami. Agad na umatras. Hindi ito ang iniisip mo. Ngunit itinaas ni Irish ang kamay. Hudyat na tumigil ito. Gusto kong marinig ang totoo. Mariin niyang sabi. Nangingilid ang luha. Matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba. Ngayon, gusto kong malaman. Ano ang relasyon ninyo? Huminga ng malalim si Franco. Alam niyang wala na siyang dapat takasan pa. Lumapit siya kay Irish at hinawakan ang kamay nito. Love, pasensya ka na. Dapat noon ko pa sinabi. Si Ami, siya ang una kong minahal. Parang may bumagsak sa puso ni Irish sa nalaman niya. Napaatras siya. Napailing. Ex mo siya? Mahinang tanong na halos pabulong. Tumango naman si Franco. Oo, matagal na. Bago pa kita nakilala. Hindi ko sinabi dahil natatakot ako masaktan ka. At kita ko sa mga mata mo noon na ang kagustuhan na magkaanak na tayo. Napasandal si Irish sa mesa. Pilit pinapakalma ang kanyang sarili. At ngayon, siya ang nagdadala ng anak natin? Wika niya, may panginginig sa boses. Sa tingin mo ba madali yun para sa akin? Na ang asawa ko at ex niya ay magkasama sa iisang bubong at naging dahilan para magkaroon kami ng anak? Lumapit si Ami sa kanya. May luha sa mga mata. Irish, hindi ko intensyong saktan ka. Hindi ko rin ginusto na mangyari to sa ganitong paraan. Aaminin ko, oo, tinanggap ko ang pagiging surrogate dahil gusto kong kahit man lang sa paraan na to, maging bahagi ako ng buhay ni Franco. Maramdaman na magdala ng anak niya sa sinapupunan ko. Pero sa pagdaan ng mga araw, nakikita ko kung gaano kanya kamahal, Irish. At sapat na sa akin iyon para tanggapin ang lahat. Lalo na't pinaliwanag na ni Franco ang katotohanan ng pakikipaghiwalay niya sa akin noon. I'm sorry kung hindi namin sinabi sa iyo ang totoo. Gusto kong tumulong, Irish. Wala akong ibang intensyon. Tumingin si Irish kay Ami. Sa halip na galit, nakita ng dalaga ang sakit at pagkalito sa mga mata nito. Kailan ko pa sana malalaman to? Tanong niya kay Franco. Lumuhod si Franco sa harap ng asawa. Hawak ang kamay nito. Mahal kita, Irish. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang pinili ko. At ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Ang nakaraan ko kay Ami ay tapos na. At hindi ko lang alam ay kung paano ko haharapin ang katotohanan ng hindi ka nasasaktan. Tumulo ang luha ni Irish. Nasaktan na ako, Franco. Pero mas masasaktan ako kung patuloy niyo akong lolokohin. Tumayo si Ami at yumuko ng bahagya. Kung gusto mo, Irish, handa akong umalis. Tatapusin ko ang obligasyon ko bilang surrogate. Pero lalayo ako kung yun ang makakapagbigay sa iyo ng kapayapaan. Tumingin si Irish sa kanya. Sa babae nagdadala ng anak niya. Dahan-dahan siyang huminga. Hindi. Hindi tayo tatakbo.
Haharapin natin to. Bilang matatanda, walang kinalaman ng bata sa nangyari sa inyong dalawa o sa ating lahat. Humarap siya kay Franco. Pero simula ngayon, wala nang lihim. Kung may tiwala pa tayong gustong iligtas, dapat totoo tayo sa isa't isa. Mahigpit naman na niyakap ni Franco ang asawa, puno ng pagsisisi at pangakong bumawi. Sa gitna ng sakit, may isang malinaw na desisyon. Ang katotohanan ang tanging daan para manatiling buo ang pamilyang unti-unti pa lamang nabubuo. Mula nang mabunyag ang katotohanan, nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Hindi na kasing init ang mga ngiti. Hindi na kasing lambing ang mga salita. Bagamat magkasama pa rin sa iisang bubong, sa pagdaan ng buwan ay ramdam ni Franco ang unti-unting paglayo ni Irish. Hindi pisikal, kundi emosyonal. Mas naging tahimik si Irish. Madalas ay abala siya sa pagbabasa, panonood o pag-aayos ng nursery. Ngunit bihira na niyang kausapin si Franco nang may dating sigla. Kapag magkatabi sila sa kama, ramdam ni Franco ang distansya. Parang may pader na namamagitan sa kanilang mag-asawa. Pagod lang ako. Palaging sagot ni Irish kapag tinatanong siya kung okay lang ba siya. Ngunit alam ni Franco na higit pa roon ang dahilan. Ang tiwalang minsang buo ay ngayon may bitak at alam niyang kasalanan niya iyon. Samantala si Ami ay pumasok na sa maselang yugto ng pagbubuntis. Mas madalas ang pagsusuka, pagkahilo at paninikip ng dibdib. Isang gabi, bigla siyang nahilo habang pababa ng hagdan at muntik nang matumba kung hindi siya agad nasalo ng kasambahay. Agad siyang dinala sa ospital kasama sina Franco at Irish. Sa emergency room, seryoso ang mukha ng doktor. High risk na po ang pagbubuntis niya. Kailangan ng mas mahigpit na pagbabantay at bed rest. Paliwanag nito. Namutla si Irish. Hindi na niya napigilan ang paglapit kay Ami at ang paghawak sa kamay nito. Magiging okay ka, Ami. Tatang baby, lalaban tayo ah. Nanginginig niyang sabi. Tumango si Ami. Pilit ngumiti kahit hirap. Oo, lalaban tayo. Habang nakamasid si Franco sa dalawang babae, bumigat ang puso niya. Sa kabila ng sakit na dulot ng nakaraan, nakita niya kung gaano kabuti ang puso ng asawa. Kung paanong inuna pa rin ito ang kaligtasan ng bata at ni Ami, kahit sugatan ng sariling damdamin. Ngunit kahit sa gitna ng krisis, nanatiling may distansya si Irish kay Franco. Hindi niya tinanggihan ang presensya nito, ngunit hindi rin niya hinanap. Sa mga sandaling magkasama sila sa ospital, mas madalas na si Irish ang nasa tabi ni Ami at si Franco ay nasa likuran, tahimik, nagmamasid at puno ng pagsisisi. Isang gabi, habang mag-isa si Franco sa chapel ng ospital, napaupo siya at napayuko. Panginoon, bulong niya. Kung may paraan para maibalik ang tiwala ng asawa ko, gagawin ko ang lahat. Basta iligtas mo lang ang bata at si Ami. Alam ko ang pagiging isang ina ang kaligayahan ng asawa ko. Mahal na mahal ko si Irish, kaya pumayag ako na maging surrogate si Ami. Ang mali ko lang ay hindi ko nasabi sa kanya ng maagang totoo. Ayaw kong kamuhian niya ako, Lord. Naiiyak na wika ni Franco. Sa labas ng silid, nakatanaw si Irish sa salamin. Pinagmamasdan si Ami na mahimbing na natutulog. Sa kabila ng sakit, may isang malinaw na katotohanan. Mahal niya ang batang dinadala ng babae. At kahit nalaman na niya ang totoo, ay hindi niya magawang magalit kay Ami. Dahil alam niya na mabuti itong tao at naging kaibigan na din ang turing niya, kaya handa siyang lumaban. Ngunit sa puso niya, nananatili ang tanong. Paano ako magtitiwala muli sa lalaking naglihim ng napakahalagang bahagi ng kanyang nakaraan? Madaling araw nang muling bumalik ang matinding kaba sa ospital. Biglang bumagsak ang blood pressure ni Ami, kasabay ng paninikip ng kanyang tiyan. Agad siyang dinala sa emergency room habang hindi magkaintindihan ng mga nurse at doktor. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tunog ng nagmamadaling mga paa at utos ng mga medical staff. May distress ang baby. Seryosong sabi ng doktor kina Irish at Franco.
Kailangan nating bantayan ang tibok ng puso niya. Delikado to. Nanlambot si Irish. Parang gumuho ang mundo niya sa isang iglap. Nanginig ang kanyang mga tuhod habang pinagmamasdan si Ami na pilit lumalaban sa sakit. Walang pag-aalinlangan. Hinawakan niya ang kamay ng babae na tinuring na niyang kaibigan. Hindi ka nag-iisa, Ami. Magiging okay din ang lahat. Samantala, si Franco ay tila natulala. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang takot na maaaring mawala ang lahat. Ang anak na pinangarap, ang asawa na mahal niya, at ang babaeng minsang minahal at ngayon nagsasakripisyo para sa kanila. Kailangan ng emergency procedure, pero may risk. Pareho si baby at kay Ami. Walang pag-aalinlangan si Franco. Lumapit siya at mariing nagsalita. Gawin yung lahat para mailigtas sila. Ako nang bahala sa anumang kailangan. Blood donation, consent, kahit ano, Dok. Nang malaman na kailangan ni Ami ng agarang blood transfusion, siya mismo ang nagpresenta. Kahit nanginginig ang katawan, matatag ang loob niya. Sa bawat patak ng dugo na ibinibigay niya, dama niya ang bigat ng pananagutan. Hindi lamang bilang ama, kundi bilang taong may utang na loob at pagkakamali sa nakaraan. Sa labas ng operation room, magkasama naghintay sina Franco at Irish. Walang salita, tanging ang katahimikan at ang tibok ng kanilang mga puso ang magkasabay. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, hinawakan ni Irish ang kamay ni Franco. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa pag-asa. Franco, nakita ko ang ginawa mo. Hindi ko pa kayang kalimutan ang lahat. Pero salamat. Mahinang sabi ni Irish. Napatingin si Franco sa kanya, puno ng luha. Hindi ako perpekto, Irish, pero mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa anak natin. Makalipas ang ilang oras na tila walang katapusan, lumabas ang doktor na may bahagyang ngiti. Stable na po si Ami. Nakaligtas ang baby. Kailangan pa na mahigpit na pagbabantay. Pero ligtas na po sila sa ngayon. Napaupo si Irish. Umiiyak sa saya. Sa gitna ng luha, naramdaman niyang may unti-unting natutunaw sa puso niya. Ang galit, ang sakit, ang takot. Hindi pa tapos ang lahat. Ngunit ito na ang unang hakbang. Lumapit siya kay Franco at mahigpit na niyakap ito. Hindi ko pa alam kung paano ang bukas. Pero ngayon, pipiliin ko magtiwala ulit. Kahit dahan-dahan lang. Sa silid, mahimbing na natutulog si Ami. At sa loob ng kanyang sinapupunan, patuloy na lumalaban ang batang simbolo ng sakripisyo, pag-ibig at pag-asa. Tahimik ang silid ng ospital habang unti-unting nagkakamalay si Ami. May bahagyang hapdi sa katawan, ngunit mas mabigat ang damdaming bumabalot sa kanyang puso. Sa tabi ng kama, naroon si Irish. Hawak ang kanyang kamay. Isang presensyang hindi niya inaasahan, ngunit labis na pinahahalagahan. Irish! Mahinang tawag ni Ami, puno ng emosyon. May kailangan akong sabihin sa'yo. Napatingin si Irish sa kanya. May halong kaba at pag-aalala. Ano yun, Dok? Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako. Huminga ng malalim si Ami. Ang totoo, hindi ako iniwan ni Franco noon dahil may iba siyang minahal. Iniwan niya ako dahil pinilit siya ng pamilya ko. Dahil mahirap siya at ayaw nila sa kanya. Pinili niyang masaktan ako para matupad ang pangarap ko bilang doktor. Huwag ka sanang magalit kay Franco dahil alam kong mabuti siyang tao at mahal na mahal ka ng asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Irish. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi lalim ng pangunawa. Kaya pala gano'n na lamang ang panghahangad niya noon umasenso na makilala ko siya dahil may pinagdaanan siya. Mahina niyang sambit. Oo, pero tapos na yon. Ang mahalaga ngayon ay ikaw, Irish. Ikaw ang asawa niya, ikaw ang pinili niya at gusto kong malaman mo na wala akong balak sirain ang pamilya ninyo. Tapos na ang sabi ni Franco at pangako, pagkaanak ko ay tuluyan na akong lalayo. Hindi, Ami. Alam kong naging biktima ka din na nakaraan ninyo. At ngayon alam na natin ang katotohanan.
Mas masaya ako kung magiging bahagi ka ng buhay namin mag-asawa. Kasama ng anak namin na, anak mo na din. Ikaw ang nagbigay daan para makumpleto ang pagkatao ko. Ang magkaroon ng anak at isang buong pamilya. Kaya wala akong galit sa iyo, Ami. At handa akong tanggapin ka bilang pangalawang ina ng batang dinadala mo. Nakangiti na saad ni Irish. Labis naman ang kasiyahan ni Ami ng sandaling yon. Hindi niya napigilan na yakapin si Irish. Maraming salamat, Irish. Pangako, lalaban ako para sa bata. Pumasok naman si Franco, nakarinig ng huling mga salita. Tumigil siya sa may pinto, nanginginig. Ami. Ngumiti si Ami. Franco, sinabi ko na sa kanya. Panahon na para palayain ko rin ang sarili ko. Sa sandaling yon, ramdam ni Irish ang bigat at linaw ng katotohanan. Lumapit siya kay Franco at hinawakan ang kamay nito. Love, ang nakaraan mo ay bahagi ng kung sino ka. Pero ako ang asawa mo. At ngayon, mas pinipili kitang intindihin kaysa husgahan. Mahal na mahal kita. Hindi nakapagsalita si Franco. Luha ang naging sagot niya. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Ilang oras matapos ang revelasyon, biglang bumaba muli ang heart rate ng baby. Naging abala ang mga nurse at doktor. Kailangan nating maghanda sa posibleng maagang panganganak, sabi ng OB. Niyakap ni Irish si Ami. Kaya mo to, hindi ka nag-iisa. Mariin niyang sabi. Sa labas ng delivery room, magkatabi sina Irish at Franco. Magkahawak ang kamay. Hindi na tulad ng dati. Ngayon ay may tiwala kahit may takot. Ano man ang mangyari, pamilya pa rin tayo, love. Makalipas ang ilang oras ng matinding tensyon, umalingaw-ngaw ang unang iyak ng sanggol. Lumabas ang doktor na may ngiti. Ligtas po ang baby. Medyo maliit pero malakas. Napaluha si Irish sa saya. Yumakap siya kay Franco, hindi na nagdadalawang isip. Sa sandaling yon, malinaw ang kanyang pinili, ang asawa niya, ang pamilyang binubuo nila, at ang pagmamahal na handa niyang ipaglaban. Sa loob ng silid, nakangiti si Ami habang pinagmamasdan ang batang iniluwal niya. Isang batang lalaki na bunga ng sakripisyo, katotohanan, at pag-ibig na sa wakas ay nakatagpo ng kapayapaan. Sumilip ang unang liwanag ng umaga sa silid ng ospital. Kasabay ng tahimik, ngunit puno ng ligayang paghinga ng bagong silang na sanggol na lalaki na pinangalanan nilang Akiro Gabriel. Magkahawak kamay sina Irish at Franco habang nakatayo sa tabi ng bata. May luha sa mga mata ni Irish, ngunit ang mga yon ay hindi na bunga ng sakit, kundi lubos na pasasalamat. Anak natin siya. Sa wakas, nandito na siya. Hinagka ni Franco ang noo ng asawa. Salamat, hindi lang sa bata, kundi sa tiwala, sa pagpili mo sa atin kahit mahirap. Maya-maya, pumasok si Ami na nakasakay sa wheelchair. Nakasuot ng simpleng hospital gown. May bahid pa ng pagod, ngunit may liwanag sa mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa higaan at tumitig sa sanggol. Kumusta ka? Bulong niya, may ngiti sa labi. Lumapit naman si Irish at maingat na inilagay ang bata sa may bisig ni Ami. Gusto kong ikaw ang unang yumakap sa kanya. Sabi niya, puno ng respeto at pagmamahal. Mahigpit na niyakap ni Ami ang sanggol. Hindi kita iiwan, anak, pero panahon na para hanapin ko rin ang sarili ko. Bulong niya. Huminga siya ng malalim at humarap kina Franco at Irish. Hindi ako aalis para makalimot. Lalayo ako para maghilom, para mabuo rin ang sarili ko. Pero mananatili akong bahagi ng buhay ng bata kung papayag kayo. Ngumiti si Irish at hinawakan ang kamay ni Ami. Hindi ka lang bahagi ng buhay ng anak namin. Bahagi ka rin ng pamilya namin, Ami. Sabi niya, may luha sa mga mata. Hindi napigilan ni Franco ang emosyon. Lumapit siya kay Ami at yumuko ng bahagya. Salamat sa sakripisyo mo, sa tapang mo at sa pag-unawa. Taos-puso niyang sabi. Niyakap ni Ami si Franco. Ngayon ay wala nang bigat sa puso niya.
Nakangiti naman na nakamasid sa kanila si Irish na walang hangad kundi ang maging maayos silang lahat. Pagkaraan ng ilang araw, umuwi na ang mag-asawa kasama ang kanilang anak. Pinuno ng liwanag ang mansyon. May bagong iyak, bagong tawanan at bagong simula. Si Irish ay buong pusong nag-alaga kay baby Gabriel at si Franco ay naging mas mapagmahal at mas responsable bilang ama at asawa. Si Ami naman ay lumipad patungong ibang bansa para harapin ang hinaharap. Ngunit madalas siyang tumatawag at naroon sa mahalagang sandali ng bata. Nakausap rin niya ang kanyang papa at hindi niya ito sinisisi sa nangyari dahil naunawaan niya ito bilang isang ama na ang hangad lang ay maging maayos siya bilang anak. Isang taon ang lumipas at ang mansyon ni na Franco at Irish ay muling napuno ng tawanan, musika at masasayang tinig. Makukulay na lobo ang nakasabit sa hardin. May nakasulat na, "Happy first birthday baby Gabriel." Habang sumisikat ang araw, tila sumasalamin ito sa ligayang bumabalot sa buong lugar. Karga ni Irish si baby Gabriel. Suot ang maliit na barong na may burda ng kanyang pangalan. Pumapalakpak at tumatawa sa bawat palakpakan ng mga bisita. Sa tabi niya si Franco, nakangiti, puno ng pagmamalaki at pasasalamat. Dumating ang mga kaibigan at pamilya, kabilang ang matalik na kaibigan ni na Franco na si Carlo. Lumapit ito at tinapik ang balikat ng kaibigan. "Hindi ko inakala na darating tayo sa ganito." Biro niya. "Mukhang panalo ka na sa buhay, pare." Ngumiti si Franco at tumingin sa asawa at anak. "Hindi panalo. Napakaswerte ko sa araw-araw, pare, at wala na akong mahihiling pa." Naroon din ang mga kilalang tao sa mundo ng negosyo, mga CEO, partners at kaibigan. Ngunit sa araw na yon, hindi yaman o pangalan ang sentro ng selebrasyon, kundi isang batang nagdala ng liwanag sa kanilang lahat. Dumating din si Ami. Mas malinaw ang ngiti niya ngayon, mas magaan ang tindig. Kasama niya ang isang matangkad at maamong lalaki, isang doktor din. "Irish!" Masayang bati ni Ami habang lumalapit. "Meet Dr. Lucas. Magkasama kami sa medical mission abroad." Nagulat si Irish, ngunit agad siyang ngumiti at niyakap si Ami. "Salamat at nakarating ka, Ami. Mukhang masaya atang kaibigan ko ngayon ah." Sabi niya. "Oo naman, at ikakasal na rin kami." Sagot ni Ami, may ningning sa mga mata. Masayang nagpalakpakan ng lahat. Lumapit si Franco at iniabot kay Ami si baby Gabriel. "Say hi to Mami, Ninang. And congratulations, Ami. Masaya ako para sa'yo." Nakangiti na wika ni Franco na nilapitan din si Lucas. "Pare, congratulations. Alagaan mo sana si Ami dahil swerte ka sa kanya. Gaya kung paano ako kaswerte sa asawa ko." "Salamat. Baka kasama ka na. Mamahalin ko si Ami at iingatan." Nakangiti naman na saad ni Lucas. Pinagmasdan naman ni Ami ang bata. Hinalikan ito sa noo. "Palagi akong bahagi ng buhay mo, anak." Bulong niya kay Gabriel. Habang pinapatay ang kandila at sabay-sabay na pumapalakpak ang lahat, nagkatitigan sina Irish at Franco. Walang salita, ngunit sapat ang mga ngiti. Isang taon matapos ang lahat, narito sila, hindi perpekto, ngunit buo. Isang pamilya na pinanday ng pagsubok, pinili ng pag-ibig at pinalakas ng kapatawaran. At sa gitna ng halakhakan at liwanag, malinaw ang isang katotohanan. Ang himala ay hindi labang ang pagsilang ng bata, kundi ang buhay na piniling ayusin at mahalin araw-araw. Wala na silang mahihiling na mag-asawa dahil napakasaya nila, lalo na dumating sa buhay nila ang pangarap nila, ang anak nilang si baby Gabriel. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga stories na